So makakarinig po muna tayo ng isang awitin bago tayo magpatuloy sa ating pag-sharing ngayong hapon na ito. Na ito. Okay, maraming salamat sa special song na ating narinig. Tuloy po tayo. Ang pamagat po ng ating sharing sa hapong ito ay ang Diyos ay pinararangalan ng Kristiyanong tahanan. Sabi po dito sa ating binabasa, nabibigyan daw ng parangal ang Diyos sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng mga tao kapag ang tahanang ito na pinangungunahan ng tatay at nanay ay tinuturuan ang kanilang mga anak ng pagkatakot sa Diyos. So ang pagkatakot po sa Diyos ay hindi yan yung natatakot ka na nanginginig. Kundi ang ibig sabihin na yan po ay yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na kung saan, ang isang pamilya, ang sabi ay well-ordered, well-disciplined family, a family that love and obey God instead of rebelling against Him. So, sa pagsunod po natin sa Diyos, sa pagtuturo po natin sa mga anak, sa ating mga anak, ng kabutihan, ng kagandahang loob ng Diyos, ng kanyang pag-ibig ay pinapupurihan po natin siya sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng mga tao. Napakagandang mensahe ng ating palang pagtuturo sa ating mga anak. Hindi natin namamalayan, yan ay nagbibigay ng papuri sa Diyos na lumalang sa atin. At sa tahanan na iyan ay natutuwa ang Diyos dahil ang Diyos ay hindi siya stranger doon. So ang ibig po sabihin noon ay kilala siya ng mga tao sa loob ng tahanan iyon na nag-aaral palagi ng tungkol sa Kanya. Tanungin mo ang bata, tanungin mo ang mga magulang, alam nila kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba dahil lagi nilang pinag-aaralan araw-araw ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Yan. So ang tahanan pong iyan, ang sabi ay pag ganyan ang atmosphere sa loob ng tahanan na iyan, ay natutuwa ang mga anghel na mag-stay doon. Kasi alam nila na ang Diyos ay naroroon din. Yan. Sabi dito ay, angels delight in a home where God reigns supreme. In the children are taught to reverence religion, the Bible, and their Creator.
Yan, napakasaya po kasi sabi nga dun sa isang awit na palaging inaawit ng mga bata, Jesus in the family, happy, happy home. Yan. Kaya pati po yung mga anghel ay natutuwa rin na nalalaman nila na ang tahanang iyan ay nariyan ang Diyos. Kasi laging invited ang Diyos diyan sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan dahil lagi nilang pinag-aaralan ang tungkol sa Diyos, ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po dito, them that honor me, I will honor. As from such a home, the Father goes forth to his daily duties, it is with the spirit softened and subdued by converse with God. Yan. Ang palaging pangunguna ng Diyos sa mga tatay ng mga tahanan na naglilid ng kanyang pamilya patungo sa Diyos ay laging nandyan ang paggabay ng Diyos. Sabi pa po dito ay, ang presensya lamang ng Diyos ni Jesucristo ang magbibigay ng kaligayahan sa mga lalaki at sa mga babae. Bakit po kaya? Kasi ang ating Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Ang ating pong Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ngayon, pag siya ang nangunguna sa atin, pag siya ang palaging nasa atin, walang mga kalungkutan tayong mararanasan dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kaligayahan. Yan. O pag puno po tayo ng pag-ibig, ang iniisip natin ay yung sa ikabubuti ng iba, sa ikabubuti ng ating family member, sa ikabubuti ng ating asawa, ikabubuti ng ating mga anak, sa mga anak naman sa ikabubuti ng kanilang mga magulang, napupuno po tayo ng kasiyahan, napupuno tayo ng kaligayahan, masasaya tayo kasi nagagawa natin kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa iba. At yung nagpapasaya sa iba, yun din po ay nagpapasaya sa ating Diyos. Yan, kaya napakaganda ng isang pamilyang palaging nag-aaral ng tungkol sa Diyos. So bilang mga OFW po, lagi natin kinokonek sa OFW kasi tayong mga OFW, marami sa atin ay malayo sa ating mga anak. Marami sa atin ay malayo sa kanya-kanyang mga asawa. Yan. So, i-take advantage po natin yung social media para ang lahat ng mga mabubuting bagay na ating nalalaman, ang lahat ng mabubuting bagay na ating nababasa, na pag-aaralan sa Biblia, pwede nating i-share sa ating mga anak, sa ating mga asawa na malayo sa ating piling. Sabi po nung nakausap natin nung nakaraan si Grace, ang sabi niya, gabi-gabi, via Zoom, kausap niya yung kanyang mga anak at nagwo-worship silang magkakasama. Nagpupuri sila sa Diyos na magkakasama. So, napakabuting napakabuting practice, napakagandang practice. Na kahit malalayo sa isa't isa, ay nagkakaroon palagi ng pagkakataon upang mag-aral, upang pasalamatan ang Diyos, mag-aral ng kabutihan ng Diyos, mag-aral tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yan. So, yan po ay isang halimbawa para sa atin na kung hindi pa po natin nagagawa ay pwede natin gawin. I-take advantage po natin yung social media palagi para magkaroon tayo ng time na makasama ang Diyos kahit tayo ay malalayo sa ating mga pamilya. May share natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga anak. Pwede nating ikwento sa ating mga anak yung pag-ibig ng Diyos, yung naranasan natin ng kabutihan ng Diyos sa buong maghapon, sa buong sanlinggo, isang oras, isang minuto, gayon din po yung ating mga anak. Pwede rin silang mag-share yung ating mga asawa ng kabutihan ng Diyos na nagawa sa kanila. Yan, kasi yan po ay magbibigay ng encouragement sa bawat isa. At pag ang atin pong pamilya ay isang masayang pamilya, sabi po dito ay as an Eden of bliss, isang pamilya, isang Eden ng kaligayahan, ng kasayahan. The family, a beautiful symbol of the family in heaven. Ang isang masayang pamilya po ay sumisimbolo ng isang masayang pamilya doon sa langit. Kaya panatilihin po nating masaya ang ating pamilya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw-araw.
Okay, so kita-kita po ulit tayo sa sunod. Marami pong salamat. God bless sa inyo.